Thank you.
Praise the Lord. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay muling magtipon sa iyong bahay-sambahan. Salamat po sa aming kalakasan. Salamat po sa naging pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat sa biyaya, sa iyong habag. At alam po namin, Panginoong Diyos, sa bawat idinudulog namin sa aming panalangin, nariyan ang iyong kapangyarihan, nariyan, O Diyos, ang iyong pag-ibig, upang ang lahat ng aming mga kahilingan na idinulog sa iyo'y magkaroon ng tunay na kaganapan. Panginoong Diyos, dalangin po namin naman na sa aming pagpapatuloy, tunay na ang salita mo'y marinig ng bawat isa po sa amin, na sa pamamagitan nito ay palaguin at patatagin mo kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, upang lalo kami makapagpatuloy hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, naniniwala kami na bawat salitang iahayag mo sa amin ay magiging katatagan at katibayan namin. Ipaunawa mong mabuti ito, Panginoong Diyos. Ano man ang lalim nito, ano man ang lawak nito, aming Diyos, sa pamamagitan ng iyong karunungan, ay tunay ng puso namin at ang aming mga isip ay lubos na makakaunawa sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog sa iyong gawain. Ibalik mo ito, Panginoon, lagi sa kanila. Sila na umaasa sa biyaya mo, sila na umaasa sa pagpapala mo, ay patuloy na matugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Salamat po, aming Ama. Maingat naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, ang aming pagsamba at ang aming paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Yeah, Luke chapter 4, Lucas, 43. Kabanatang 4, talata po'y 43. Lucas, Kabanatang 4, talata po ay 43. Sabay-sabay po tayo. Tatapos sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yeah, Jesus said, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Maliwanag na sinabi po sa talatang binasa natin na sinabi ng ating Panginoon sa kanila na dapat namang ipangaral ko ang mga sa ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. The kingdom of God, this is most important title in the Bible. At alam natin, ang kaharian ng Diyos ay ang pinakamahalagang pamagat na nilalaman ng Biblia. That's why even though in the Lord's Prayer, hallowed your name, your kingdom come. This is the God's kingdom. Kaya naman maging sa panalangin ay tinuro ng Panginoon ay sinabi doon na sambahin nawa ang pangalan mo at maghari ka sa amin. Every day we have to pray for God's kingdom come upon to us. Kaya naman kailangan natin ipinapanalangin araw-araw na ang kaharian ng Diyos ay sumaatin. But without being born again, we cannot be God's kingdom. Pero kung hindi tayo may panganganak na muli, ay hindi tayo maaring pagharian ng Diyos. Until now, we have so many misunderstand the Bible. That's why we have to again study about the Bible. Maaring nga po na marami pang bagay ang hindi natin naunawaan na nilalaman ng Biblia, kaya naman kailangan nating matuto sa pamamagitan ng Biblia. Like us about the book of the Revelation, we think only last day, but on last day it will be happen. But no, even though this time we can see the book of the Revelation in our face life. Kaya nga minsan, naging ang aklat ng pahayag ay tinuturing natin na mangyayari lamang sa huling kapanahunan, pero hindi, sapagkat maging sa kasalukuyang panahon ay makikita natin ang kaganapan ng sinasabi ng pahayag. Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created heaven and earth. Mula doon sa Genesis Kabanatang 1, talatang 1, na sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. This heaven and earth, that is God's kingdom. At yung langit at lupa na iyo'y kumakatawan sa kaharian ng Diyos. I said to you, spiritually, meaning of the spirit, but not physically. Kaya nga po, ang sinasabi ko sa inyo ay ang spiritual na kahulugan at hindi po physical na kahulugan. Genesis chapter 1, verse 1, that is first God's creation, but God created heaven and earth. At maliwanag sa ating pangunawa na yung tinutukoy po sa Genesis
Kabanatang 1, talatang 1 ay ang unang paglikha ng ating Panginoon. But Revelation chapter 21, from verse 1, from the heaven, new heaven and new earth coming down, John said, it is New Jerusalem, true body of Christ Church. Pero pagdating doon sa pahayag, Kabanatang 21, na mula doon sa kalangitan ay bababa ang bagong langit at ang bagong lupa na bagong Jerusalem na tinutukoy po yung kaharian ng Diyos. Yeah, new heaven and new earth, diba? New heaven and new earth. This is not this heaven and new earth. Spiritually, it is New Jerusalem, the wife of the Christ, the young man. Kaya nga po yung bagong langit at bagong lupa na yun na tinutukoy, hindi pisikal na lupa at ang langit na nakikita natin, kundi yun ay tumutukoy doon sa bagong Jerusalem na kung saan ang tinutukoy nito spiritual na katawan ni Kristo. This is says about God's kingdom, diba? The kingdom of God finally come upon to us. Na ang tinutukoy nito, ang kaharian ng Diyos mismo ay nananahan sa atin. Yeah, that's why you see Lucas chapter 17:21. Lucas 17:21. Ni sasabihin man nila, narito o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yeah, Jesus said, diba, do not say the God's kingdom is here or there. Sinabi nga po ng Panginoon na huwag niyong sabihin naroon o narito ang kaharian ng Diyos. Jesus said, nearly the kingdom of God is within you, in you. Sapagkat mismo ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yeah, also Lucas chapter 9:27. Lucas 9:27. Datapwat katotohanan sinasabi ko sa inyo, mailan sa nangakatayo rito na hindi matitikman ang anumang paraan ng kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharian ng Diyos. Yeah, Jesus said to disciples, diba, some of you standing here, diba, before you died, you can see the kingdom of God. Sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus sa mga taong nakatayo roon na hindi matitikman ng anumang paraan ng kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharian ng Diyos. Yeah, that's why we can understand this kingdom of God is not says about in the last day. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung kaharian na tinutukoy dito ng Diyos ay hindi ang tumutukoy sa huling panahon. Yeah, Jesus said to disciples, even the among you, diba, even the my disciples, you can see the kingdom of God come upon to you. Kaya nga po maliwanag na sinabi niya mismo sa kanyang mga alagad na mismo ang kaharian ng Diyos ay sa inyo. Yeah, that's why Romans chapter 14 verse 17. Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yeah, Apostle Pablo said that the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the, it is important, in the Holy Spirit. Kaya maliwanag na sinasabi mismo ni Apostol Pablo ng kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain o pag-inom, kundi sa katwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Okay, finally, nearly we can see the true kingdom of God in heaven. Kaya nga po maliwanag na sa katapusan ay makikita po natin yung kaharian ng Diyos doon sa kalangitan. Yeah, but Jesus said to us, do not say kingdom of God is here or there because it is in you. Pero niliwanag mismo ng ating Panginoong Hesus na huwag nating sabihin na ang kaharian ng Diyos ay naroon o narito sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Yeah, which means after be born again, you have to be new heaven and new earth, new Jerusalem. Ibig sabihin, matapos tayo may panganak na muli, kailangan tayo maging bagong langit at bagong lupa o bagong Jerusalem. Yeah, that's why Revelation chapter 21, Jesus said, it is done, nearly done, the kingdom of God when come upon to us, God's willing, God's plan, it is done, nearly Kaya done. naman niliwanag ng ating Panginoong Hesus doon sa pahayag 21 na sinabi niyang naganap na. Ibig sabihin yung mismong kaharian ng Diyos ay naganap na sa atin. You see today many Christians still they have no
peace and joy, like no righteousness in the not righteousness, because they are not really be born again. Sa kasalukuyan ay maraming mga mananampalataya ang wala pong tunay na kapayapaan sapagkat ang totoo, hindi pa sila naipanganak na muli. But after we really be born again, of course, sometimes we worry about the world, money, others, but not all the time. Time to time, when you are really Holy Spirit, we can stay in joy and happy and cast righteousness. Totoo naman po na bagamat tayo ay panganak na muli, ay nagkakaroon pa rin tayo ng kagulumihanan. Minsan po sa mga pisikal na mga pangangailangan po natin, pero hindi ito magiging palagian, kundi patuloy tayong mananatili sa kagalakan at kapayapaan ng Panginoon anuman ang ating kalagayan. Be born again, which means the God's kingdom of God come open to us. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang ibig sabihin po ng kapanganakang muli na ang kaharian ng Diyos ay sumaating. That's why first, let's check the meaning of the born again, diba? Born again. Kaya po siya sa atin natin mabuti kung ano ba ibig sabihin ng salitang ipinanganak na muli. In the Bible, the word of the again, two words in the Bible. In the Bible, again, diba? Again. In the word of the Greek and Hebrew, there's two words again, two again. Alam niyo po ba na ang salitang muli ay may dalawang salitang ibig sabihin na naisalin po doon sa Biblia na ito po ay may kahulugang Griego at Hebreo. Okay, like this, John chapter 8, verse 8. Tingnan po natin ang Juan, kabanatang 8, talatang 8. Juan, kabanatang 8, talata po'y 8. At muli siyang yumuko at sumulat sa kanyang daliri sa lupa. Here, diba, again, original word is palin, again. At dito nga po ay makikita po natin mismo na sinabi po ng Panginoon na muli, na ang ibig sabihin po niyan ay palin. Yeah, because Jesus Christ, He bent His body again, diba, again. Sapagat katulad po ng kanya naging katawan, muli niya itong hinilibing. But John chapter 3, verse 3, okay, let's see. Pero pagdating po doon sa 1, kabanatang 3, talata po ay 3, sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yeah, here the born again, original word of the again is anoden. Pero kapag tinignan po natin, ang ibig sabihin po dyan, ang muli, ang ibig sabihin po sa wikang Griego ay anothen. That's why in the Bible, palin and anoden, two words again. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung kaninang binasa natin, bagamat ginamit ang salitang muli, pero may ibig sabihin pong palin. Samantalang ito namang muli ay may ibig sabihin pong anothen. Yeah, because Nicodemo, diba? Nicodemo and Jewish people, they understand meaning of the again, true meaning of the again. Sapagkat magiging maliwanag sa atin na si Nicodemo at ibang mga tagapagturo ng kautusan ay naunawaan nilang mabuti kung anong ibig sabihin ng salitang muli. Like one singer song in the gym, diba? In the gym, some people they said again, diba? Again, encore, again. Kaya nga po kapag nagkakaroon ng mga tao na nandun sa gym, di ba, sinasabi nilang muli, ulitin mo. Yeah, encore. What's the meaning of the encore? Again, diba? Again. Pag sinabi pong ankle, ibig sabihin po ay ulitin. But in the encore, there's two meaning, the palin and anoden. Pero maliwanag po na yung salitang muli ay meron dalawang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng isa'y palin, ang ibig sabihin po ng isa'y anoten. If people they said palin, diba? Again, palin means he can singing song, even the different song, his own song, different song is okay, diba? Kaya po kapag sinabi po, pag ginamit po ang salitang muli, at lalo na po isasabihin niyang umawit kang muli, pwede siyang umawit, pero iba na namang kanta. Yeah, but if people said anoden, diba? Again, anoden, encore, again, anoden means same song. Have to say sing same songs. Pero pag ang ginamit po nilang salita ay muli, pero meron pong ibig sabihin ng anoten, kahit na po ipinauulit sa kanya ang kanta, kailangan po niyang ulitin ang katulad na kanta na kanyang Yeah, inawit. that's why meaning of the anoden is
again from first time, from the beginning, same again. Kaya nga po, kapag sinabi pong anoten, ibig sabihin kailangan niyang ulitin katulad ng nauna. Yeah, because time to time I explain to you about the book of the John that is connect to book of the Genesis. Kaya nga po nililiwanag ko sa inyo ang ibig sabihin po ng salita pong nakapaloob doon sa aklat ng Juan sapagkat lagi itong konektado sa ibig sabihin ng sinabi po sa aklat ng Genesis. Yeah, Nicodemus, diba? John chapter 3 from verse 4, diba? Nicodemus said to Jesus, "How can a man be born when he's old? Again into the second time is mother's womb and be born?" Kaya naman itinanong ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesus sa talatang 4, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Nicodemus, he understand meaning of the anoden, diba? Anoden. That's why, but problem is he was thinking only physical mind. Sa kabila po ng pangunawa po ni Nicodemo dun sa salitang anoten o muli, pero po ang nasa isip po ni Nicodemo ay mga pisikal na That's why ibig sabihin. physically he thinking like as when he was child when he was born from the mother's bosom, he was thinking same way. Kaya nga po ang iniisip ni Nicodemo, yung kapanganakan na naranasan niya nang siya'y maliit pa, yun din yung kapanganakan na mangyayari sa kanya sa muli. But Jesus said, anoden, meaning of the anoden, be born again, is same style of the Genesis, like as Adam. Pero ang ibig sabihin po ng salitang binabanggit ng ating Panginoong Hesus ay anoten, nang ibig sabihin kailangan mangyari sa iyo kung ano ang nangyari doon sa aklat ng Yeah, Genesis. that's why we have to really understand book of the Genesis. Kaya nga po kailangan maging maliwanag sa atin ang ibig sabihin ng aklat ng Genesis. Yeah, that's why in the book of the Genesis, chapter 1, verse 1 to said, diba, this says about water and Holy Spirit. Kaya nga po nililiwanag din ng Genesis na paglikha ng Panginoon mula 1 hanggang 7, yung tubig at spirito. Yeah, you see, verse 1, diba, in the beginning, God created heaven and the earth. At tulad po ng sinabi ng pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Please do not think physically, spiritually understand. This says about God's kingdom. Pero kailangan na maging maunawaan natin ang ibig sabihin spiritual ng talatang ito na ang tinutukoy niya ay ang kaharian ng Diyos. And that the earth without form and void and darkness over the face of the deep, and the Spirit of God hovering over the face of the water. Asa dos, ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa-ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa-ibabaw ng tubig. Yeah, now God wants to create heaven and the earth. Kaya nga po ninanais ng Panginoon na likhain ang langit at lupa. But problem is the earth was without form and void. Pero ang lupa po ay walang anyo at walang laman. Which means, like I said, when you want to building house, diba, first we have to make structures, that's post and beam, and then also flooring like this. Kaya nga po mailalarawan natin ito sa isang bahay na itinatayo na kailangan na para maitayo ang isang bahay ay kailangan magtayo muna ng poste at magtayo ng biga bago maitayo ng lubusan ng bahay. That is meaning of the form, diba? Without form, there's no orders, there's no structure, Kaya nga po, no orders. yung sinasabi ditong walang anyo at walang laman, ibig sabihin wala pang kaano-anong hugis yung itinatayo. Which means there's no church, diba? Not a church. No, there's no not a people again, no church. Ibig sabihin hindi pa po na itatatag yung iglesia, kaya pa wala pang iglesia. Also, meaning of the void is like as empty, diba? Empty, nothing. There's nothing. Already, God wants to put something but nothing. Kaya nga po, binabanggit dito yung salitang walang laman. Ibig sabihin, wala kang makikitang anumang bagay na meron ang lupa. Yeah, Jeremiah chapter 4, 20-23 Jeremias explain to us what's the meaning of the without form and void. 4, 22 hanggang 23. Yeah, 22-23. 22 hanggang 23 na inililiwanag sa atin kung ano ibig sabihin ng walang anyo. Sapagkat ang bayan ko ay hangal, hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak, sila'y walang unawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama. Ngunit ang paggawa ng mabuti ay wala silang kasaman. Akong minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. Same verse 23 said about without form and void.
the heaven and the earth. Muli ay nilarawan po doon sa Jeremias 4:23 yung walang laman at walang anyo ang lupa. But through verse 22, you can understand what's the meaning of the earth and heaven. It says about God's people, my people, foolish and not understanding, not knowledge. They have no knowledge. They are not really all the time. They are wise to evil. Pero maliwanag na inihayag sa atin doon sa 22 kung anong ibig sabihin po nung tinatawag na lupa, na ito'y tumutukoy doon sa kanyang bayan na naging hangal, hindi nakakakilala sa kanya, mga mangmang at walang unawa, sila'y pantas sa paggawa ng masama. That's why you can understand Genesis chapter 1 verse 1, God created heaven and the earth. That is God's people. Shares about God's people. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang tinutukoy doon sa Genesis kabanatang 1 ay tumutukoy sa kanyang sariling bayan. Yeah, and then verse 2, meaning of the without form and void means his people, they are not foolish, still children and no understanding and then no knowledge to God and then all the time they are wise to evil. At ang ibig sabihin po naman doon sa Genesis kabanatang 1 talatang 2 na ang lupa'y walang anyo at walang laman ay tinutukoy po sa 22 na kung saan ang kanyang bayan ay naging hangal, hindi nakakakilala sa Diyos, mangmang ng mga anak at sila'y walang unawa at pantas sa paggawa ng masama. Thanks God because God is really His right. We have one Bible, but it is perfect, God's word. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tunay ay isang ganap na Diyos at meron lamang isang salita ng Diyos na gumaganap sa atin. Jesus said, John chapter 3 verse 5, that unless one is born of water and the Spirit, he cannot into the kingdom of God. At mula doon sa 1, kabanatang 3, talatang 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ang Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yeah, you know, this Apostle John, all the disciples, they really understand all the Bible, Old Testament Bible, especially the book of the Genesis. Dito makikita natin na lahat ng alagad ng ating Panginoon, katulad ni Apostol Juan, ay naunawaan nilang mabuti kung anong ibig sabihin ng mga talatang nakasulat doon sa Lumang Tipan. That's why Apostle John understand the book of the Genesis, and then he said, born of water and the Spirit, and he cannot, if not born again, cannot into the kingdom of God. Yan ang dahilan kung bakit binanggit ni Apostol Juan yung kapanganakang muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu na siyang tinukoy naman doon sa Genesis kabanatang 1 na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Because Apostle John, he understands in chapter 1 verse 3, the earth was without form and void, darkness of the face of the deep, and the Spirit of God hovering over the face of the water. At maliwanag na unawaan mismo ni Apostol Juan yung tinutukoy po sa Genesis kabanatang 1, talatang 1 na kung saan ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Already we understand, we believe, when the Holy Spirit come upon to us, already we are God's kingdom. Kaya nga po, naging maliwanag din sa atin na kapag tayo po ay pinanahanan ng banal na Espiritu Santo, ibig sabihin dumating na sa atin ang kaharian ng Diyos. Yeah, so Spirit of God, Jesus Christ come upon to us by the Holy Spirit. He does forever. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos na sumaatin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mananatili sa atin magpakailanman. Ibig sabihin siya yung Diyos na sumasa atin, Emmanuel. Yeah, but Genesis chapter 1 verse 2, this Holy Spirit want to come upon to the heaven and earth, come upon to us, but cannot because still they are in the darkness. Only that's why hovering over the face of the only water. Pero sa kabila po ng pagnanasa ng banal na Espiritu Santo na manahan sa atin, pero hindi po siya makapanahan sa atin sapagkat wala pa po tayong anyo at walang laman. Kaya naman ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw lamang ng tubig. And that's why we have to be born again by the water and Holy Spirit. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus na kailangan tayo may panganak na muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. Like this, let's see, Genesis chapter 2, verse 5 to 7. Genesis, kabanatang 2, 5 hanggang 7.
At wala sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas mula sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yeah, there's no man in the ground, Wala pang tao noon sa lupa. but God formed man of the dust of the ground and then breathed into his nostrils the breath of life, and the man became living being. Pero nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan sa kanyang butas ng ilong ang hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yeah, this is first God's creation of the man. At nasasabi natin na ito po yung kauna-unahang pagkakataon na nilalang ng Diyos ang tao. Yeah, by the dust, God create this body. Na mula doon sa alabok ay nilikha ng Diyos ang katawan ng And tao. then after God gave to us His Spirit, the Holy Spirit, we became living being, God's people. At patapos po na ibigay ng Diyos sa kanyang spirito, tayo po itatawaging mga kaluluwang may buhay. In this same way, God want to new create us by the Holy Spirit. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na hinahangad ng Panginoon na tayo muli niyang malika sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why by the baptism, water baptism, when you die and when you unite with Jesus Christ, Holy Spirit come upon to us. Kaya nga po sa pamagitan ng bautismong ating naranasan, matapos tayo mamatay, doon pa lamang lalagi at mananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Genesis chapter 2, verse 5 to 7, please you understand, this is same, anoden, diba? Anoden. This style, same style, as the same style, Jesus said, we have to be born again. Kaya nga po yung binabanggit ng Genesis Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 7, ay ang ibig sabihin po nito ay anoten. Ibig sabihin po kailangang maipanganak na muli. Yeah, Nicodemo, he was Jewish people, he really understand the Bible, diba? But clearly not understand meaning of the anoten. Si Nicodemo po ay isang lehitimong Hudyo, at alam niya po yung sinasabi ng salita ng Diyos na anoten, pero hindi po masyadong ganap ang he kanyang understand paggawa. physically, that's why when Jesus said, be born again by the water and the Holy Spirit, not understand, but only physically, okay, I'll try to go back to my father's womb and then try to born. Kaya nga po ang iniisip ni Nicodemo ay ang pisikal na kapanganakan, kaya naman ang nasabi niya sa ating Panginoon ay kailangan ba ako na pumasok muli sa tiyan ng aking ina at maipanganak. But Jesus said, anoden, meaning of the anoden is same like as Genesis chapter 2, verse 5 to 7. Same style, you have to be born again. Pero maliwanag na ang sinasabi at tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay anoten, na siyang sinasabi po niya sa Genesis Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 7, na kailangang maipanganak na muli. Yeah, which means Jesus said, you became my children, my people, when you accept Holy Spirit. Same style, you have to be born again. Na ikaw ay mapapabilang sa aking anak, mapapabilang sa aking bayan, kung tatanggapin mo ang banal na Espiritu Santo, na katulad po ng katagang maipanganak na muli. Okay, let's see. Book of the John, from chapter 1, let's check what's the meaning, because book of the John, chapter 1 and chapter 2 says about 7 days, like as chapter 1. Unawain natin mabuti ang 1 kabanatang 1, sapagkat kailangan maging maliwanag sa atin, sapagkat mula sa 1 kabanatang 1 at 1 kabanatang 2 ay ang tinutukoy na 7 araw po na paglikha ng Panginoon. Yeah, God wants to create heaven and earth, but there's no form or void. Ang hangarin ng Diyos ay malikha po ang langit at lupa, ngunit ang lupa ay walang anyo at wala pang That's why hugis. John from chapter 1 says us from first day to third day, God made form, like made structure, orders. Kaya nga po, mula doon sa
Juan Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3, ay nililiwanag niya ng Panginoon kung paanong nais niyang maglikha. Kaya naman, mas inuna niya po yung kung ano ang hanyo at hugis. Like this, already I explained to you the meaning of the no form and void. Ipinaliwanag ko po sa inyo kanina kung ano ibig sabihin po ng walang laman at walang hugis. God wants to Anyo. make us God's kingdom, di ba? Kingdom of God. Ang nais ng Panginoon ay pagharian tayo ng Diyos. But problem is, without form, there's no structure or no orders. Pero ang problema, wala pa po tayong anyo at wala tayong laman. Ibig sabihin, wala pa po tayong hugis. That's why from first day to third day, God first want to make structure, di ba? Form, make form, like establish church. Kaya naman ang ginawa ng Panginoon ay inuna niya po yung anyo at hugis na yon bilang paghuhugis po ng isang iglesia. But from after 3 days, from post days, last day, God want to put, like because there's nothing void. That's why He want to fill up the God's people. At mula doon sa pang-apat na araw hanggang sa uli, ang hinahangad ng Panginoon ay mapunuan lahat ng mga kakulangan na meron po ang kanyang bayan. Okay, like as Genesis chapter 1, di ba? God said, there's light, di ba? Light. That is shadow of Jesus Christ. Mula doon sa Let there be light. Kabanatang 1, sinasabi niya na meron ng buhay na ito'y kumakatawan doon sa anino ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah, but Genesis chapter 1, verse 6 and 7, okay, sabay-sabay. Pero pagbabasahin po natin ng Henesis Kabanatang 1, talatang 6 hanggang 7, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at hiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Now, God create heaven and then Him separate water of the heaven and then the water in the below. Matapos nga po likhain ng Diyos ang kalangitan, ay pinaghiwalay niya po yung mga tubig sa itaas at ang tubig sa ibaba. Why God separate water above and then under? Pero bakit nga po ba ginawa ng Diyos sa kanyang paglikha ay pinaghiwalay niya yung tubig sa itaas at tubig sa Yeah, ibaba? because through this water, we have to die. Jesus Christ died through water baptism. Sapagkat ang tubig na yon ay kumakatawan doon sa ating kamatayan na katulad ng nangyari po doon sa ating panangsus na kamatayan at sa atin naman po ay bautismo. Okay, Genesis chapter 7, 11 and 12. Henesis 7, 11 hanggang 12. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, ang ikalawang buwan na ika-17 araw ng buwan, ng araw ding yaon ay nangasira ang lahat ng mga bukal ng lubhang kalaliman at ang durungawan ng langit ay nabuksan at umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Already we understand this Noah the flood. Noah's 8 family, they saved from the water. That is says about our water baptism. Naging maliwanag sa atin na doon sa baha ay naligtas lamang ang 80 katao na siyang naging pamilya ni Noe, na ito po ay kumakatawa naman na ang ibig sabihin po nito ay ang ating bautismo. After Noah's 8 family into the ark, at that day, the fountain of the great deep were broken up. And then the window heaven opened and then fully watered. Kaya nga po nang makapasok na po si Noe at ang kanyang pamilya doon sa daong, ay nangasira ang lahat ng mga bukal sa lubhang kalaliman at ang durungawan ng langit ay nabuksan. And then the rain was on the earth 40 days and 40 nights. Sinabi doon umulan sa lupa ng 40 araw at 40 gabi. Yeah, because second day, God separate two water, diba? Above water and underwater. Sapagkat sinabi nga po doon sa Henesis Kabanatang 1 na kung saan ipinaghiwalay ng Panginoon yung tubig sa itaas at tubig sa ibaba. That's why after Noah's family into the ark, and then this great deep were broken up. This underwater going up, diba? Broken up, and then the window heaven opened. The above water
all of the water going down to ground. Kaya nga po na matapos po ni Noe yung daong at makapasok po yung pamilya ni Noe doon sa daong, yung pong lahat ng bukal doon sa ilalim ng lupa ng tubig ay tumaas, samantalang nabuksan naman ang durungawan ng langit at lahat ng mga tubig na nasa ibabaw ay nagsama kasama ng tubig sa That's ibabaw. why through Genesis chapter 2, you understand, at that time, there's no crowd, diba? Only the mist coming out from the ground. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin, doon sa paglikha ng Panginoon ay wala tayong makikitang ulap, kundi ang makikita lamang po natin doon ay habog. After only Noah's flood, there was crowds in the heaven, and then God put rainbow. Pero pagkatapos po nung tinatawag na baha, noon sa panahon ni Noe, ay nagkaroon po ng mga alapaap at mula doon sa alapaap na yon ay nilagyan ng Diyos ng isang bahaghari. Okay, 1 Corinthians chapter 10, verse 1, 2. Unang Korinto 10, 1 hanggang 2. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapas sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismohan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Noah's flood, same. Apostle Pablo said, Israel people, they were baptized into Moshe in the crowd and then in the sea. Kaya kung paano po nangyari doon sa baha ni Noe, sinabi po dito ni Apostol Pablo sa kanyang pangunawa ng lahat ay nangabautismohan kay Moises mula doon sa alapaap at doon sa dagat. Until now, we just thinking about only water baptism. But Israel people, they accept water baptism in the Red Sea. Maaaring iniisip lamang po natin ngayon ay yung bautismong nangyari doon sa mga Israelita sa pamamagitan ng dagat na pula. But Apostle Pablo said, all the Israel people, they were baptized into Moshe in the crowd and then in the sea, Red Sea. Pero maliwanag ang pangunawa ni Apostol Pablo na ang daranasang bautismo ng mga Israelita ay mula sa alapaap at sa dagat. Same, during Noah's flood, all they were died by the water, on the water and above water. Kaya nga po mahihalin tulad natin ito doon sa panahon po ni Noe na kung saan ang mga tao ay nangalunod, hindi lamang sa pamamagitan ng mga tubig na nasa ibaba, kundi maging sa tubig sa itaas. Same, Jesus said, you have to be born again by the water and Holy Spirit. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus sa atin na kailangan tayo may panganak sa pamagitan ng tubig at Espiritu. Please, you try to understand why Jesus said you have to be born again, water and Holy Spirit. Kaya kailangan natin maunawa mabuti kung bakit sinasabi ng ating Panginoong Yesus na may panganak tayong muli, kailangan sa tubig at Espiritu. Because during Noah's flood, they accept water baptism by the water, on the water and above water. Sapagkat kung paano po doon sa panahon ng baha ni Noe, sila po ay nakaranas noong kaligtas ng baha, hindi lamang sa tubig sa ibaba, kundi sa tubig sa itaas. Israel people, when they going out from Egypt, they accept water baptism in the crowd and in the sea. At kung paano naman ang mga salita ay nangabautismo, hindi lamang sa pamamagitan ng dagat, kundi sa pamamagitan din ng alapaap. That's why Jesus said you have to be born again by the water and Holy Spirit. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus na kailangan tayo may panganak na muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. But that starting point is Genesis chapter 1 and 2, diba? The Holy Spirit only hovering over the surface of the water. Pero ang pasimula ng lahat ng bagay ay nakasulat doon sa Edis Kabanatang 1, talatang 2, noong kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nakaipababaw lamang sa tubig. Yeah, that's why Revelation chapter 21 and 22 says about in the New Jerusalem, diba? New heaven and new earth, there's no sea, diba? No dagat, no sea. At binabanggit po ng pahayag, Kabanatang 21 hanggang 22, na doon sa lugar na yon ay wala na pong dagat. Okay, Revelation chapter 21 verse 1. Revelation chapter 21 verse 1. Pahayag 21. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. I saw new heaven and new earth. The first heaven and first earth passed away, and then there's no more sea. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa,
sapagkat wala ng unang langit at wala ng unang lupa, at ang dagat ay nawala na. Especially the meaning of the sea, that is God's judgment, di ba? Cursing of God and judgment. At maliwanag na yung dagat dito na tinutukoy ay kumakataon doon sa kahatulan ng ating Diyos, yung Because- kasumpa ng Panginoon. Through water baptism, already we died in the water. That's why there's no more cursing of God to us. Kaya nga po sa pamagitan ng bautismo sa tubig at kamatayan natin doon sa tubig, ay wala na po tayo sa ilalim ng sumpa ng That's Diyos. why when God's kingdom, the kingdom of God come upon to us, we can stay in the joy and peace. Kaya nga po sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa atin, maaari na tayong manatili doon sa kapayapaan at kagalakan. And then Revelation chapter 21 verse 3, diba? Behold, the tabernacle of God is within man. God dwell in us, diba? We become one with God. At mula doon sa 21:3 ng pahayag, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. Nananahan na sa atin. Which means, already we became God's kingdom, the kingdom of God. Ibig sabihin, tayo pinaghaharian na ng Diyos. And then verse 4, okay, sabay-sabay tayo. 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Yeah, it is important, diba? Today, we have to experience this one in our faith life. At kailangan nating maranasan ang ganitong kalalagayan mula sa ating buhay pananampalataya. Yeah, that's why Jesus said, do not say the kingdom of God here is there. Kaya sinabi It's in you. ng ating Panginoong Sus, huwag niyong sabihin ng kaharian ng Diyos ay naroon o narito sapagkat ito'y nasa inyo na. Yeah, and then he said to these disciples, some of you can see the kingdom can upon to you. Kingdom of God is upon At to you. sinabi mismo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, ito'y makikita ninyo kung paano ang kaharian ng Diyos ay sumasayin. Because finally, the heaven, in the heaven, there's God's kingdom. Same, like it's God's kingdom. At totoo naman na sa kaululian ay makikita naman natin talaga na doon sa kalangitan ay merong kaharian ng But Diyos. like in those prayer, your kingdom come, but this time, we have to really accept God's kingdom. The kingdom of God can really let the kingdom of God come upon to us. Pero kung paanong sinasabi at binabanggit doon sa panalangin ay tinuro ng ating Panginoong Yesus na maghari ka sa amin, kailangan maranasan ng bawat sa puso atin na ang Panginoon ay naghahari And sa atin. then, Revelation chapter 21, verse 60, but it is done, but God said, it is done. Jesus said, it is done. I am the Alpha and Omega, beginning and the end, and the give the, okay. At mula doon sa pahayag 21:6 ay sinabi niyang naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad at sa bukal ng tubig ng buhay. Which means, Jesus said, God said, completely, it is done. The kingdom of God already come upon to you. Ibig sabihin, natapos na at naganap na ng Panginoon na kung saan ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. That's why in the new heaven and new earth, there's no dagat, no sea. Kaya nga po doon sa bagong langit at bagong lupa ay wala na tayong makikitang dagat. And then Revelation chapter 22, verse 4 and 5. Okay, sabay-sabay tayo. Mula doon sa pahayag 22:4 hanggang 5, at makikita nila ang kanyang muka at ang kanyang pangalan na isa sa kanilang mga noo, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila ay maghahari magpakailan-kailanman. In the God's kingdom, there's no darkness, only true light, Jesus Christ. At doon sa kaharian ng Diyos ay wala ng kadiliman, at ang naroon lamang ay ang liwanag, at iyon ay si Hesus Kristo. That's why we have to really understand now already we became God's kingdom. Kaya kailangan natin maunawa mabuti na kahit ngayon ay maaari natin maranasan ang kaharian ng Diyos. There's no cursing of God like a daga in us. Ibig sabihin, wala nang anumang sumpa sa ating katulad ng dagat. Already when Jesus Christ come upon to us by the Holy Spirit, there's no darkness in us. Kaya naman ang sumaatin si Hesus Kristo ay nawala na anumang kadiliman sa atin. Yeah. Okay, John chapter 1. Juan Kabanatang 1. First day, diba? First day, true light, Jesus Christ came to us. Sa unang araw, ang liwanag na si Hesus Kristo ay sumaatin. And then, John chapter 1, from verse 35-39,
says about water baptism of Jesus Christ. At mula doon sa 35 hanggang 39, tinutukoy nito yung bautismong naranasan ng ating Panginoong Yesus. Yeah. Okay, this one verse, diba? John chapter 1 verse 29 hanggang 34. That is second day. The next day, Jesus Christ accept water baptism. At doon sa 1, Kabanatang 1, talatang 29 hanggang 34, ito po yung tinatawag na ikalawang araw na kung saan tumanggap siya ng bautismo. Yeah, now already I explained to you, there's no form, boy. That's why God wants to make His kingdom, diba? Kingdom. At katulad ng ating nabasa kanina, walang anyo at walang hugis. Kaya naman ang hinahangad ng Panginoon ay unay maitatag niya ang kanyang kaharian. That's why God the Father, He sent to us Christ as a true light. Kaya naman ang Diyos Ama ay pinadala sa atin ang tunay na Kristo bilang liwanag. And then second day, Jesus Christ accept water baptism means second day, Jesus Christ died for us. Sa ikalawang araw ay natanggap ni Yesu Kristo ang bautismo. Ibig sabihin, nais niya tatay maging buhay. Genesis chapter 1, second day, God separated two water, diba? Above water and underwater. Na kung paano sa ikalawang araw ay pinaghiwalay niya yung tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Yeah, that's why John chapter 1 verse 29, the next day, diba? That is meaning of the next day, second day. Now, Apostle John, he gave to us this book, and then he said us understand about meaning of the why, meaning of the this John chapter 1. Kaya nga po, binabanggit po ng talatang 29 yung salitang kinabukasan. Ibig sabihin, isang araw na naman po ang lumipas. Inihayag lamang ni Apostol Juan sa atin kung anong nangyari po doon sa Genesis. That's why if you want to understand this book of the John chapter 1 and chapter 2, you have to really understand book of the Genesis chapter 1. Kaya kung nais natin maunawaan ang ibig sabihin po ng Juan Kabanatang 1 at Kabanatang 2, kailangan natin maunawaan ng Genesis Kabanatang 1. Yeah, verse 29, John chapter 1, verse 29. Next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who take away sin of the world." Sa 29 ng kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng And verse 31, he said, "But I did not know him." But verse 32, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, as he remained upon him. Sa 31, at siya hindi ko nakikilala, datapwat upang siya'y mahayag sa Israel dahil dito ay naparito ako na bumabautismo sa tubig. Yeah, which means I saw when Jesus Christ accept water baptism, when he come up from the water, I saw the Holy Spirit come upon to him. At niliwanag mismo ni Apostol Juan, ni Juan Bautista, na matapos po matanggap ni Jesus yung bautismo, ay nakita niya ang pagbaba ng Espiritu Santo sa kanya. Yeah, and then John chapter 1 verse 35 again, diba? Again the next day. This says about third day. At doon sa talatang 35 ay muling binanggit ang salitang kinabukasan. Ibig sabihin, ikatlong araw. Yeah, third day, diba? John sent, diba, with two disciples, and then he said to disciples, "Behold, the Lamb of God." Na sinugo ni Juan ang kanyang dalawang alagad at sinabing, narito ang kordero ng Diyos. Two disciples of the John the Baptist, they follow to Jesus Christ. Ibig sabihin, dalawang alagad ni Juan Bautista ay sumunod sa ating Panginoong Yesus. And then, the meaning of the 38, 39, these two disciples, they really believe Jesus as the Christ. At doon sa 38, 39, ang ibig sabihin niya na yung dalawang alagad ay tunay na naniwala na si Jesus ang Kristo. Yeah, verse 39, it was about 10th hour, diba? Means that time, two disciples, they nearly accept Jesus. They will be born again. Doon sa 39, binanggit yung mag-iikasampung na oras. Ibig sabihin ito ay kaganapan ng kanilang kapanganakang muli. Yeah, already I told you, Genesis chapter 1, from first day to third day, God make, because there's no form, that's why God make all the structures. Kaya nga po, yung binabanggit ko po sa inyo sa Genesis Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3, na kung saan ang una ay walang hugis at walang anyo, kaya ang ginawa ng una ng ating Panginoon ay nagtalaga siya ng hugis nito. John chapter 1 also same, diba? God the Father sent to us Christ, and then from first day to third day, God made His kingdom through body of Christ.
church. Na kung paano binanggit po sa Juan, Kabanatang 1, na ang ginawa ng Ama'y pinadal sa atin ng Kristo upang maitatag ang kanyang iglesia. And then John chapter 1, from 4 days to 6 days, there's no avoid, but nothing, nothing. That's why God make full, put the, like I said, after we building, yes, we will make also furnitures and other all things in the house. At doon sa pang-4 hanggang pang-6 na araw na binabanggit doon sa Genesis, bagamat ito'y meron ng tinatawag na hugis, pero wala pa itong laman kung paano nga kapag tayo nakapagpatayo na ng bahay, ay bumibili na tayo ng mga muebles o mga kasangkapan. Yeah, John chapter 1, from first day to third day, after God created His kingdom, like a church, and then from fourth days, He called His disciples. At doon sa Juan, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang sa binabanggit na 3 araw, ay matapos nga pong maitatag ng Diyos ang kanyang karyan o ang kanyang iglesia, ay tumawag siya ng kanyang mga alagad. Until now, we did not thinking about the meaning of the no form or void. Siguro nga po, hindi po natin masyadong iniisip yung salitang walang anyo at walang Yeah, hugis. but in the Bible, every word is very important because all there's meaning, spiritual meaning. Pero alam natin na lahat ng mga salitang nabanggit sa Biblia ay napakalaga at merong spiritual na ibig sabihin. Yeah, John chapter 1, 43, from 43, the following day, Jesus found Philip and then said, follow me. Jesus said, Philip, follow me. At doon sa Juan, Kabanatang 1, talatang 43, ng kinabukasan, ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea at na kanyang nasumpungan si Felipe at kanyang sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yeah, verse 43, following day, that is post day. Kaya nga po doon sa 43 ay tumutukoy sa 4 na araw. Yeah, and then after Philip found Nathanael, he said, I saw the Nazareth Jesus, Son of God, Nazareth Jesus, diba? At nang masumpungan man ni Felipe si Nathanael, ay sinabi niyang nasumpungan ko na ang isinulat ni Moises sa kautusan. And then 46, Nathanael said, diba, can anything good come out from Nazareth, diba? Philip said, come and see. Pero sa 46 ay sinabi ni Nathanael, mangyayari bang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazareth? Yeah, and then verse 47, behold, true Israel, diba? He's nearly Israel, not deceit. At doon sa 47, sinabi ni Jesus kay Nathanael, sinabi niya tungkol sa kanya, isang tunay kang Israelita na sa kanya'y walang daya. Yeah, post day to 6 days, but Jesus called His disciples. Nasa 4 na araw ay tinawag ng Diyos ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. And then finally, John chapter 2, verse 1 and 2. At katapusan doon sa Juan Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2. At ng 3 araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inaniyahan din naman ni Jesus ang kanyang mga alagad na sa kasalan. This John chapter 2, verse 1 and 2 says about into the nest, diba? Last day, 7 days into the nest. Na ito ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang pagpasok doon sa kapahingahan. Yeah, that's why Book of the Revelation says about the wedding ceremony with the Lamb and into the God's kingdom. At binabanggit din po doon sa aklat ng pahayag, yung kasalan ng kordero na kung saan sila'y pumasok na pareho doon sa kaharian. That's why John chapter 1, diba? John chapter 1, first day, true light Jesus Christ came to us. Na Juan, Kabanatang 1, sa unang araw ay dumating sa atin ang ilaw na si Yesu Cristo. And second day, next day, Jesus Christ died on the tree, diba? On the cross with us. Na sa 2 araw ay kailangang mamatay si Jesus doon sa puno, doon sa krus. And then third day, he called his he made his body, diba, in the church in the world. At doon sa 3 araw ay itinalaga niya at itinatag ang kanyang iglesia, yung kanyang katawan sa sanlibutan. His first 2 disciples, he called 2 disciples came to Jesus Christ.
sapagkat doon yung lugar, yung panahon na kung saan ang dalawang alagad ay tinawag ng ating Panginoong Jesus. That is first church of God in the world. Kaya nga po masasabi natin yan ng kauna-unahang iglesia sa sanlibutan. And then next following next day, diba? That's post day. Post day, Jesus Christ called Philip and Nathaniel. Sa ikapat na araw ay tinawag ng Panginoon si Felipe at si Nathaniel. And then John chapter 2 verse 1 say, verse 1 on the third day means last day, the 7 days, they invite you to the wedding ceremony. At doon naman sa Juan Kabanatang 2, yung ikatlong araw na araw dito ay ang tinatawag na ikapitong araw ng pamamahinga, na kung saan sila po'y naanyayahan sa isang kasalan. Okay, time to time I explain to you about Book of the John with Book of the Genesis. Kaya nga po may papaliwanag sa atin yung aklat ng Juan sa pamagitan ng aklat ng Genesis. Yeah, because almost churches pastor said, diba, just believe, just believe. Sapagkat karamihan po ng mga pastor, sinasabi nila nga na kailangan nyo lang manampalataya. But of course, sometimes just we can believe, but time to time, this doubting mind come to us. Maaring nananalig naman tayo, pero dumarating din sa pagkakataon, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. That's why, like as John chapter 17, verse 3, we have merely understand and believing. That is true believing. Kaya naman, doon sa Juan Kabanatang 17, talatang 3, na kailangan to dumating sa atin ang pagkakataon na manampalataya ng lubos. Yeah, because this Bible, God gave us this Bible by the Holy Spirit, perfect Bible. Sapagkat ibinigay nga sa atin ng Diyos yung isang Biblia na isang ganap. The Israel people, Jewish people, and especially disciples of Jesus Christ, they understand Book of the Genesis or the Old Testament Bible. The problem is now we are not understand. At naunawaan nga po natin na ibinigay sa atin ang aklat ng Genesis upang maunawaan to, pero ang problema, hindi natin ito kayang unawain. That's why we cannot clearly understand the Bible, and then we have no true faith. Kaya naman kailangan natin maunawaan ng binilalaman ng Biblia at magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. What's most important message in the Bible? The God's kingdom, diba? Kingdom of God that's come upon to Kaya you. nga po magiging maliwanag sa atin ang pinakamahalagang mensahe na nilalaman ng Biblia ay ang pagdating ng paghahari ng Diyos sa atin. That is new covenant, diba? New covenant. Okay, only just see At Jeremiah chapter 31. At masasabi natin na ito ay isang tunay na mahusay na timpan ng Panginoon sa atin. Jeremiah 31, verse 31 hanggang 33. Jeremias 31 hanggang 33. Jeremias 31 hanggang 33. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan ay pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan ng aking ipinagkikitipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ezekiel chapter 36, verse 26. Pastor? Ezekiel chapter 36, Ezekiel 36, verse 26. talata po ay 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. This is new covenant, diba? New promise to us. Na ito po yung tinatawag na bagong tipan sa atin, na ito'y pinangako ng Panginoon sa atin. After we understand you are nearly sinner and died with Jesus Christ on the cross,
the Holy Spirit, but God will, this promise, I'll give you Holy Spirit. At matapos natin maunawaan na tayo makasalanan at mamatay na kasama ni Kristo doon sa krus, ipagkakaloob niya sa atin yung kanyang banal na Espiritu. That is God's kingdom. Already, the kingdom of God come upon you. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa kanyang kaharian at ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa atin. She means already you became the wife of the young man, become new, true body of Christ church. Ibig sabihin, tayo naging asawa na ng kordero at tayo po'y naging tunay na katawan na ni Kristo. That's why please you understand what is God's will, God's plan. What is God's will for Kaya us. kailangan natin unawain mabuti kung anong kalooban at plano ng Diyos sa atin. First, we have to nearly overcome our old man. Kaya kailangan natin mapagtagumpayan una ang ating lumang pagkatao. And then we can receive the Holy Spirit and then become true body of Christ and then the kingdom of God. At kailangan natin matanggap ang banal na Espiritu Santo at manahan sa atin ang kanyang kaharian. And then finally, of course, finally, we can into the God's kingdom. At sa katapusan ay tayo papasok lahat doon sa kanyang kaharian. But it is not important, but this time, already, we can God's kingdom. Pero ang pinakamahalaga ngayon pa lamang sa ating buhay ay tayo pagharian na ng Diyos. God's kingdom is in us. That's why we can stay God's righteousness and peace and joy. At ang in us. kaharian ng Diyos ay nasa atin na kaya naman ang kanyang katwiran, tayo sa pamamagitan nito ay makakapanatili tayo sa kanyang kapayapaan at Okay, kagalakan. we're going to pray. Tayo sama-samang manalangin. That's why you have to overcome. And then the kingdom of God can open to us. Idalangin natin na tayo patuloy na maging matagumpay upang ang kaharian ng Diyos ay sumaatin. Let's shout 3 times, we're going to pray. Oh, my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh, my soul, Overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat itinaunawa mo sa amin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos ay tunay na makapanaan sa amin ang iba't ng Espiritu Santo. Kaya mo liwanagin mo sa amin ang katotohanan. Liwanagin mo sa amin ang iyong salita. Liwanagin mo sa amin, Panginoon Diyos, ang mga spiritual na kahulugan. Na hindi madayo. Patuloy kaming tumatag. Patuloy kaming tumibay. Patuloy namin naranasan tayo ng Diyos ang pagpunod at kilos mo ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Pahari ka ng lumusan sa amin aming Ama. Pahari ka ng lumusan sa amin aming Ama. At tunay na ikaw lang ang aming kilalanin. Ikaw lang ang aming itaas. Ikaw lang ang lubos at tunay na aming pagkakaroon. Ikaw lang ang Diyos na tunay na maghalit gumawa sa amin. Sa ilang ang aming buhay, Panginoong God. Pagalitan mo kami ng lumusan tayo ng Diyos. At ang liwanag ng mga salita mo'y manatili sa buhay ng bawat sa puso amin sa pamamagitan ng iyong katotohanan, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoong God. Hayaan mo na kami maging matagumpay bilang iyong mga anak, maging matagumpay, O Diyos, na ginaganap ang iyong katwiran at ang iyong dakilang kalooban. Hayaan mong manatili kami sa iyong kagalakan. Manatili kami, Panginoong Diyos, sa iyong kapayapaan. At ikaw lamang ang tubos at tumay na maghari sa amin bilang tunay na iyong katawan, bilang iyang tunay na iglesia, Panginoong Diyos, na pinaghaharian ng iyong katwiran at dakilang kalooban, Panginoong Diyos. Salamat sapagkat alam namin na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pinalalago mo kami, pinatatatag mo kami, at pinaunawa mo mga dakilang bagay na kailangan maunawaan namin bilang iyong mga anak. Ang nais namin maging lubos na tunay na iyong bayan, na kung saan wala na ang sumpa, kung saan wala na po ang kahatulan sa aming mga buhay, bagkus ang mananatili sa amin ay ang banal na Espiritu Santo na maghahari sa aming mga buhay, taglayang kapayapaan, na taglayang kagalakan sa buhay po ng bawat isa, Panginoong God. Buksan mo ang aming mga puso at kaisipan at ipaunawa mong mabuti ang iyong mga salita, O Diyos. Huwag mo hayaang madaya kami, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na lagi kami, Panginoong Diyos, na nakatuon sa mga bagay na inihahayag ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo namin inihahayag ang lahat at nananalig po kami sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain
kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless po. See you on Lord's Day.